Bumili tayo ng mga plants na pwede nating ilagay dito sa ating mga tubs at aquarium. Tatlong klaseng plants yung binili natin. Iba-iba yung itsura nila. May malaki yung dahon, may parang buhok, at may maliit na nakapat. Napansin kasi natin na lumalabo na yung tubig, kaya naisip ko na lagyan ng mga plants para makatulong na mapalinaw ito. Kaya tara kahabi, samahan nyo ako. Pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ko at maglalagay tayo ng mga plants dito sa ginawa nating DIY ref tub at aquarium ng ating mga balloon molly. Napansin ko po kasi na medyo malabo na po yung tubig dahil sa lumot, at naalala ko noon na nag-aalaga pa tayo ng mga guppy, nilalagyan po natin ng mga plants at crystal clear po talaga yung tubig. Kaya gusto ko po yung i-apply dito sa mga balloon molly natin. At magbibigay na din ako ng update sa inyo about dito sa mga fry ng ating PKBM dahil 1 week old na po sila at mabilis na po silang kumain at lumangoy. Kaya ayun, tara. At ito po yung ating balloon molly area mga kahabi. Ito po yung ginawa nating DIY ref tub, at kung di nyo pa nakikita kung paano natin ito binuo, kung paano natin dinakpan yung mga butas nito, kasi medyo malaki din po yung butas nitong ref tub po natin na ito. At ito, ginawa din po natin ng overflow para pag umulan, kung naka-outdoor setup kayo, para hindi po umapaw yung tubig at dadaanan po dito sa overflow. Ginawa po natin yan at nakita po natin dun sa video po natin na yun. Kaya kung gusto nyo pong gumawa or mag-setup ng ref tub, pwede nyo pong i-check yung video po natin na yun para may idea kayo kung paano po siya gawin. Ito yung kanyang overflow, nilagyan din natin ng screen para pag naglagay tayo ng mga fry or isda at naka-outdoor setup ka, umulan at umapaw yung tubig, di po masama or makawala yung mga isda or yung fry na nilagay po natin dito. Ito po yung kanyang pipe, connected po yan sa ilalim, palabas po dito yung tubig. Pag umulan, di po aapaw yung ating ref tub at dito po siya mapupunta yung excess na tubig sa ating overflow. Yun po yung purpose, kaya kailangan po natin maglagay ng overflow pag naka-outdoor setup yung ating mga tub, yung pond or yung mga ref tub po natin. So ito, pansin nyo po yung tubig po natin dito. Medyo nababrown po siya dahil sa lumot. Di po siya green pa kasi bago pa lang din po itong setup po natin na to. Naalala ko kasi noon nag-aalaga pa tayo ng mga guppy. Yung pinakaunang ilagaan po natin ng mga guppy ay yung mga EBM. Yun po yung mga napadami natin. Yung mga tub po na gamit po natin is mga ganito lang din, mga ref tub, tapos mga palanggana. At madami pong plants na nilagay po tayo doon, kaya napaka-crystal clear po ng tubig. Hindi po katulad nito. Kaya naisip ko na gawin din po natin dito sa mga balloon molly po natin. Kaya maglalagay din po tayo at dadagdagan po natin ng plants kasi may plants na po yan sa ilalim. Yan po siya. Di lang po kita kasi di po clear yung tubig natin, pero may plants na po yan. Meron pang mga ganito nakalutang kaya talagang di makita yung plants natin sa ilalim. So ngayon pasok tayo dito. Ito po yung unang tank po natin at yung nakalagay po dito ay itong ating mga gold balloon molly. Dalawang pair po ito. Medyo malaki din po yung tiyan nila. Yan. Tapos yung male natin, yung isang male po natin na yan ay platinum gold po yan. Tapos yung isa, yan po yung gold na male po natin. Ayan. Naantay na lang po natin na magbigay ng sign itong mga female natin na balloon molly na handa na silang mag-drop ng kanilang mga fry. Ayan. Medyo active pa po sila para ma-separate po natin at di po sila ma-disturb pag nanganak na po sila. Pero yun nga, naunahan pa nga sila ng mga PKBM natin dito na kakabili lang din po natin. Pero medyo malaki na po kasi yung mga tiyan nito nung nabili po natin. Dalawa po ito na nakalagay po dito sa aquarium po natin na to. Malaking tank natin na sinabi ko pa sa inyo sa last video na di ko po alam kung saan natin ilalagay. Kaya dito ko na lang po siya sinet up. At mukhang okay naman. Tapos dito naman na ref tub. Meron din tayong mga PKBM dito. Sa ibang seller naman po natin to nabili. At ito binibreed din po natin dito. So kung pansin nyo po yung tubig natin, brown din po siya. At ito po yung mga fry ng PKBM natin. Medyo madami-dami din po siya. 1 week old na po ito kaya medyo active na po sila at mabilis na po silang kumain. Meron pa dito sa baba. Yun. Plano ko pag medyo malaki na po talaga itong mga fry nila, mga 2 or 3 weeks ata, ililipat natin dito para mas ma-monitor po natin yung growth po nila. Ayan. So far ito po yung mga stray na meron po tayo dito at meron po pala tayo ditong full gold na guppy. Sana mapadami din po natin to. Isa din po kasi ito sa mga stray na gusto po nating alagaan. Yan. Ang ganda ng pagka gold nila.
Sana padami natin to. So ayun, inaantay na lang po natin na dumating yung mga plants na in-order natin para malagay na po natin dito. Dati yung mga tub ng mga gapi natin na puno ng mga plants, crystal clear po talaga yung tubig kahit wala po siyang aeration, sponge filter, or mga airstone. Kaya ito, lalagyan din po natin ng mga plants para maging crystal clear din po itong tubig natin. Ito yung gagamitin kong substrate doon sa mga plants natin. Nahugasan ko na din po ito. So yun po guys, dumating na po yung mga plants, kaya tara unbox na po natin. Ito na po yung plants mga kahabi, hindi po pala unbox, unplastic pala. Tatlong klase po itong plants na binili natin. Hindi ko lang malala yung mga name po nito. Yan, meron po tayong nakapat. Dalawa po yung binili natin. Tapos ito, mother plant. Dalawa din. Tapos ito yung plants na meron na tayo dito. Di lang klaro kasi napuno na sa lumot. Yan, Vallisneria po ata to. So ngayon tanim na po natin. Ito, open natin para makita nyo po itong nakapat. Dalawa po itong binili natin. Oops. Ayun. Ito po siya guys. Yun o. Etong isa lalagay natin dito. Para may plants naman to. Diyan na lang po muna natin ilagay. Tapos itong isa. Dito naman sa ilalim. Eto. Ayan. Tapos yung isa naman, yung nalala ko na name nito, mother plant. Ayan, ito po siya. Dalawa din po yung binili natin. Mataas po yung ano niya, height niya. Diyan na muna. Tapos itong isa, ito po ata yung Vallisneria po ata. Vallisneria. Basta yan, mura lang po ito. 10 pesos yung ganito. Yan, 10 pesos. Malaki naman po itong pot natin dito. Ito na lang po yung tataniman natin. Oh. Okay naman po ito pala. Malago naman pala yung mga plants natin dito. Hindi nga lang talaga siya kita kasi sa lumot. Pero okay na to, hindi na natin ito dadagdagan. Okay naman pala yung mga plants natin dito. Hindi nga lang kita, pero pag tumaas na po yan, makikita na po natin yan. Yung plants naman dito, yung check natin. So okay naman po pala. Hindi na lang po natin dadagdagan, baka magsiksika na po sila. Eto mga kahabi, natanim ko na po yung mga plants. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po yung pot na nagawa po natin. Ito po yung dalawang mother plant. Ayan. So, ngayon, lagay ko na po muna dito sa mga aquarium, tapos pakita ko po sa inyo. Eto mga kahabi, natapos na po tayo magtanim or maglagay ng mga tanim. Ayan. Tapos dito rin, lahat nalagyan na po natin ng plants. Dito yung pinakamadami. Ayan, ganda. Mag-clear pa po yung tubig natin dito rin. So lahat ng tub nalagyan na po natin ng mga plants, kaya sana maging crystal clear din yung tubig natin dito. So yun, before po tayo matapos, ito na po ang inyong shoutout. Goldmar Lantikse, shoutout sa iyo kahabi. Shoutout din sa iyo Goy Karag, pa-shoutout dol, mulagta ko diya sa inyo katong dihami sa Cebu. Next time idol. Shoutout din sa iyo Cecilia Sirain from Mapandan, Pangasinan, at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat kahabi. So yun guys, natapos na po natin lagyan ng mga plants itong mga tub at aquarium po natin dito. Yan sa likod ko. So dito, lahat ng tub natin or aquarium ay meron na po mga plants. Kaya sana maging crystal clear na po yung tubig natin dito. So yan lang, maraming salamat sa panonood mga kahabi. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Peace out. Ito mga kahabi, nalagyan natin ng pintuan itong balloon molly area natin. Kaya tara, pasok tayo. So itong tank natin na ito mga kahabi, oh. Compare natin sa isang tank natin na to, mas una pa natin tong sinet up compare dito sa tank ko na to, pero crystal clear yung tubig dito, tapos doon naman nagbabrown na yung tubig, yan, or naglulumot na siya, pero ito dito wala. So siguro dahil kaya dito sa driftwood na nilagay natin, di ba po tayo naglalagay ng plants, yan, crystal clear na yung tubig dito. So siguro dahil po yata dito sa driftwood na nilulumot na siya, kaya crystal clear yung tubig dito compare po dun sa isang tank natin. Ayan. Same na po siya dito sa mga ref tub natin.
Ito, crystal clear po siya.